Hello guys, ito yung ambulansyang di paa, new version. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Are you ready? Hello guys, welcome back to my channel. This is Milvin TV. Ano ngayon guys, araw ng Father's Day, June 15, 2025. So, bala ko kasi kanina guys na tawagan ang papa ko kasi siyempre babatiin ko ng Happy Father's Day. So hindi ko akalain na bumisita pala yung lola ko, yung 85 years old na lola ko, at saka yung mga tiyahin ko, mga tiyuhin doon sa papa ko. So ayan, nag-video call kami. So nag-live yung nag-ano yung ate ko sa Messenger. Ni-live niya sa Messenger, kaya ang ginawa ko, in-screen record ko siya. Kaya yan ang result guys. So para po maintindihan ng lahat, ang bahay kasi ng papa ko ay nasa kalagitnaan ng palayan. So siyempre ang nangyayari, ito yung nangyayari guys, nagbayanihan yung mga tiyuhin ko. So saludo ako sa mga tiyuhin ko dyan, si Kuya Richard Bayutas, at saka si Lito Paog, at saka si Lorenzo Dagundon. Ayan, mga sakalam. Saludo ako sa inyo guys, talagang matyaga kayo na pinag-usungan ninyo yung aking lula. So, kaya nilagay nasa upuan yan guys, tapos dinublihan nila ng yung sako na makapal, itinali sa kawayan. Kumbaga parang nangyayari yan yung mga sinaunang panahon ba guys, na yan. Kaya hindi kasi mahina na kasi maglakad yung lola ko. Ang pangalan nga pala ng lola ko is, shout out kay Lola Emiliana Oclaret Pagikan yan. So tatawid kasi sila ng ilog guys, tapos palayan. So kung tutuusin, malapit lang yung bahay ko doon sa bahay ng lola ko. Kaya nga sabi kanina ng papa ko, sa susunod huwag ka nang pumunta dito, ako na, siya na daw, ang papa ko na daw ang pupunta doon sa bahay ng lola ko. Kasi oo nga naman, nakakaawa na kasi hirap na maglakad, 85 years old na yan. Tapos marami na ring iniinda sa katawan. So pero kahit pa paano, yun, kung makikita ninyo yung pagmumuka ng lola ko, hindi rin naman mabayaran ng malaking halaga yung kaligayahan na naramdaman niya na kabisita siya sa isa sa anak niya. Yan yung panganay nilang anak, yung aking papa. So ayan, so siyempre kahit malapit lang sila doon, bihira lang din sila makapagbanding-banding. So siguro ngayon, panahon na to, okasyon ng Father's Day, kaya siguro nag-uusap sila na doon tayo mag-celebrate. Sa simpleng ano lang guys, biruin mo yan guys, simpleng handa lang na isda na kilawin, at saka sabay tagay-tagay sila ng tuba, yung ng niyog. So ayan yan ang lola ko.
So ano na sila sa palayan, yung ilog na naman, yung ilog na naman ang tatawirin nila ngayon. Yung mga yan, no, nakainom pa yan ng tuba ng mga yan yung naka-stripe na yan si Lito, at saka ito si Kuya Richard, yan yung isa, yan si Lorenzo, asawa ng aking tiyahe na si Heraclia. Yan naman si Lito, asawa ni Nating Fortunata. Tapos yan si Kuya Richard, yan yung nasa unahan, asawa ni Ate Disa. So believe rin ako sa mga yan, talagang napaka nila, saludo talaga ako sa kanila. Matyaga talaga sila na lagang andyan yung sabihin na natin yung pagmamahal sa isa't isa. Kaya nagawa nila yan ganyan. So maraming salamat sa inyo guys, at naway pagpalain kayo ng Panginoon natin at bigyan pa kayo ng maraming mahaba-habang buhay, lalo na yung lola ko. Nag-iisa na lang yan kasi wala na yung asawa niya. So ayan na guys, papatawid na yan sila sa maliit lang naman na ilog yan guys, yung tatawirin nila, parang tinatawag na sapa. Kaya ayan o. Siyempre pag tawid nila dyan, matarik kasi yan, matarik. Pero nakikita mo sa mga pagmumukha nila na kahit hirap na hirap sila, pero talagang masaya. Ganun talaga guys, nakakainggit nga eh. Nakakainggit lang na nandito ako sa malayo. So, sila masaya. Ito yung nakasombrero na puti guys, yan yung tiyahin ko, si Ate Disa. Yan yung asawa niya, yung nasa unahan na nakausong. Yan. So panay ang tawa ko kasi ang inisip ko, para sila kasi nasa sinaunang panahon eh, yung yung prinsipe, Reyna at saka hari nakasakay sa kubo, tapos pinag-uusongan ng mga mga servant. Ayan yung sapa, ito tawag na sapa, maliit na ilog. O dyan sila ngayon aakyat. Ang tawiran lang naman nila dyan is yung katabi niyan, yung gym, Alicia Gymnasium, yan nandyan. So siyempre tagal ng panahon na hindi ako nakauwi, 2019 pa ako dyan. Nandyan na nung umuwi kami ng 2019, nandyan na yung gymnasium na yan, pero hindi ako alpas lang, dumaan lang dyan. Kaya hindi ko talaga nakikita yung loob. O, tingnan mo yung mga pagmumukha nila guys. O, wala kang nakikitang bahid na sila, yung talagang masaya sila sa ginagawa nila guys. Ayan o. Ayun, nakatawid na. Talagang masaya talaga pag sama-sama. So, kahit pa paano, ayan na sila, nakatawid na sila. Malapit lang naman yan guys, kaya lang nasa palayan kasi sila dumaan. Yan o, pag ahon kasi nila dyan sa gilid ng gym na yan, nandyan na sa tawid kalsada lang yung bahay ng lola ko, ng mga tiyahin ko. Parang isang compound na yan sila dyan, magkakamag-anak. Yan, dikit-dikit na yung bahay nila dyan sa kabilang kalsada. Itong gym na to, nandito sa kabilang kalsada yan, sa gilid ng bundok yan. Tawag sa amin doon ay moto. Kaya dyan sila sa gilid dumaan. Ayan. Palayan kasi yan dyan. Ayan. Kuya Richard, hingal na hingal. Pangising-isi pa rin si Lorenzo. Saka si Lito, kaway-kaway pa. Ayan, dumugin mo ng baka dyan. Diba, pahinga muna sila. Mga nakikita mo sa mga pagmumuka nila na
ang saya-saya nila. Ayan, tiyahin ko, si Ate Pilisa. Yun, ang saya nila. Ayan. Hindi ko na kasi kasi yung sinasabi, pagka screen record kasi hindi na marirecord yung boses. Kaya yun, okay daw, okay. Ayan, thumbs up. Thumbs up, okay lang, continue. Continue. Ayan. Kayang-kaya. Palapit na sila sa gym. Pagdating naman yan sa gym, ano na yan, simentado na yan, guys. Ilang dadaanan dyan. So, kaya ganito tong kuha ng video kasi sa Messenger kasi to guys, video call. Nakikita nyo, andyan ako sa taas. So, kahit sabihin kong hirap na hirap sila pero panay pa rin ang tawa, kaya siyempre tatawa rin ako sa mga pa-joke na salita. So, tingnan mo, parang baliwala lang talaga nila guys. Diyan mo talaga malalaman yung pag sinabi mo na kontra gusto yung tao, bugdabog, hindi mo makikita sa kanila yan. Tingnan mo. So, ayan. At ganun pa man, hirap na hirap sila pero masaya pa rin. So, ayan yung loob ng guys, ng gym. Binagyo daw yan hanggang ngayon hindi pa naayos yan. Binagyo ni Odette. Yan. So, ayan yung isa kong tiyahin, si Ate Heraclia. Yan yung lola ko guys. 85 years old na yan guys. Ngayong November. Nakakapaglakad pa naman siya, kaya lang mabagal. So, siyempre, doon sa pinanggalingan nilang palayan, hindi siya obra doon. So, yan. Ano na siya? Pinalabasan ng hawla. Pinalabasan ng hawla. Kaya maglalakad na daw siya. So, may dala na ng tungkod. Mga bata na nandoon, mga pinsan ko yan, mga anak dyan sa mga tiyahin kong yan. Kaya pa daw niya maglakad. Kumbaga ang laki na ng pinagbabago dyan sa lugar namin. Dami ng tao. Dati kasi kami lang dyan. At saka wala pa yung gym na yan. Itong gym na to, wala pa yan. Nasira daw yan sa Odette. Ayan, sa loob. So, malaki din ang seating capacity dyan sa loob. Ayan. So, ito na yung kapalit doon sa cultural center doon sa may medium poblasyon. Malaki yata to, mas malaki itong gym na to. So, marami ang seating capacity. So, ayan, pinsan ko yan, yung batang yun, anak ni Ate Lea. Dandaan silang maglalakad pa uwi. Nandyan lang naman kasi yun, yung tawid kalsada lang naman talaga ang bahay nila. Kaya sabi ko nga sa kanila, wala bang ikot doon sa kabila, mag-isakay na lang sa motor. Wala, palayan din. Hindi ko nakakapasok naman yung motor dyan dati malayo na daw, kaya ikot pa doon, dadaan ka pa ng isang sitio, tapos ikot ka pa doon sa poblasyon. So, dito kasi mas malapit to, kaya nga lang tatawid sila ng sapa. Yan. Imbis na nahimasmasan yung mga nag-usong
Natanggal. Sabi nga kanina, natunaw na raw yung kinain nila. Ayan na, nauna na sila. Maglalakad na lang na yung matanda. Ang lapit-lapit na yan, siyempre, mahina maglakad, kaya matatagalan na yung pagdating. Yan, yan yung nakadilaw guys, yan yung tsahin ko na Pilisa Flores, ang apelido ng asawa niya. Yan. So, napaka siguro sa pakiramdam mo na sana makarating mo lang tayo ng ganyang edad. Hindi naman sa siyempre pagdadasal din natin na makarating tayo na sa ganyang edad na wala pang apirya sa ating pag-iisip at sa ating katawan. Naway pagpalain tayo ng kung may kapal. Para sa akin kasi umidad lang ako ng 60. Pakiramdam ko bonus ko na yan na makaabot ako ng 60. So mas lalong maganda kung makaabot ako ng ganyang edad na yan, 85. Tingnan mo yung pagmumukha ng lola ko, parang bata pa rin, Ayan, dungis ng kwita ni Ate Disa kasi daw, papunta sila doon, kinarga niya yung si Lola, gumulong daw sila sa palayan. Kaya ang dungis-dungis ng puwitan. Yan yung naalala ko sinabi kanina Kaya pinakita niya na dungis ng puwitan. Ayan na yung harapan ng gym. So, nagamit lang yan tuwing may okasyon. May okasyon ang lungsod. Kasi mas ma-accommodate kasi dyan, kasi mas malaki. Ayan lang doon, sa tapat, yung bahay nila. Tapat lang. Tawid kalsada nga lang. Ayan. Tagal-tagal na rin kasi kami hindi nakauwi. 2019 yung huli namin uwi. So, madalian pa. Nilibre na nga lang kami ng kapatid ng misis ko. Kaya kami nakauwi nung time na yon. Sa hirap kasi ng buhay guys, lalo na nag-aaral na yung mga anak ko, lalo na ngayon college na silang dalawa, kaya mas mahirapan na talaga kami makauwi. Maliban na lang siguro kung pagpalain tayo ng Panginoon, matapos sila sa pag-aaral nila at okay pa tayo, mas gusto ko nga dyan na lang tumira. Pagka ganyan kasi tayo na nagkaedad na, parang gustuhin pa natin ay tumira sa probinsya. Yung itong na to guys, nag-uusap kami niyan. Nag-uusap kami ng mga yan. Hindi lang kasi ma-record yung boses kasi habang nag-video call, naka-screen record lang siya. Kaya di ninyo marinig yung pinag-uusapan. Kaya bino-voice over ko na lang to guys. Kasi nga para maintindihan ng mga nanonood. Shout out nga pala dyan sa lahat ng mga taga-Alicia, lalong-lalo na yung bagong halal na mayor dyan. Kaklase ko yan, si Mayor Junjun Ayuban. Kaklase ko po yan ng high school, si Marciano.
Marciano Ayuban Junior. Yan. Congratulations, mate, classmate. Congratulations, newly elected as mayor of Alicia, Bohol. Yan. Bagong mayor yan, kaklase ko. Good luck sa journey mo, classmate. Naway maipatupad mo yung tama at ipapairal mo yung serbisyo at malasakit dyan sa ating mga kababayan dyan sa Alicia. Yan po ang importante kasi alam mo naman ang mga tao ngayon talagang matatalino na. Kailangan yung serbisyo at malasakit. Kasi kung tapat ka talaga sa serbisyo at malasakit mo, kahit hindi ka natatakbo, pipilitin ka pa rin ng mga tao dahil nagugustuhan nila yung serbisyo at malasakit. Kaya sana po ay gagawin mo yan para mamahalin ka ng ating mga kababayan dyan. So, ganun na lang naman po eh. Tapos na po ang eleksyon, iwasan na po ang partisan, yung kulay-kulay. Ang ipaiiral mo, payo ko lang sa'yo na ipaiiral mo yung pagiging ama ng ating bayan. Wala ka nang pipiliin na anong kulay, ang serbisyo mo ay para na sa lahat. Tapos na ang eleksyon, kaya serbisyo na ang kailangan. Pantay-pantay na serbisyo, wala ka nang pipiliin para hindi ka magkaroon ng bahid sa politika. Patuloy mo lang, classmate. Patnubayan ka nawa ng ating buong may kapal na makapagpatupad ng mga batas, mga implementation dyan sa ating lungsod sa Alicia, at mga sanay maraming proyekto at mga pangkabuhayan program, pangkalusugan, edukasyon. Yan ang mga importante. Trabaho, papasokin mo yung mga investor natin dyan para umasinso ang ating bayan ng Alicia. Marami na rin naman tayong mga dyan sa loob lang mismo ng Alicia, marami na tayong ipagmamalaki na tourist spot. Kailangan lang yan i-develop. Mayroon pa dyan sa mga nakatago na dyan, mga nakatagong tourist spot dyan na kailangan lang ng atensyon ng gobyerno. Gawin mo lahat na hingi ka ng suporta sa nasyonal para mapunduhan yung mga tourist spot natin dyan na nakatago lang, hindi pa na-explore. Katulad nung nasa Bagyo ba yan o Del Monte na Bagyo na mayroon siyang kuweba na tagusan. Ano yan, magandang din yan, i-develop yan, magiging tourist spot. Dadayuhin yan pag na-explore yan lalo na ngayon sa social media. Kaya may potensyal ang ating lungsod sa Alicia na umasinso. At lalago pa, papasokin mo yung mga mamumuhunan natin dyan. Sokin mo yung mga mall na yan dyan, mga SM, mga Robinsons. Unti-unti na yan. So asahan yan ng taong bayan natin dyan, yung inyong serbisyo at malasakit. So balik tayo guys, ayan na, malapit na sila sa bahay ng lola ko. Yan na yung mga magkakapatid lang yan, magkakapitbahay yan guys. So yung papa ko lang ang nahiwalay doon. Dati kasi dyan ang bahay ng papa ko, dyan malapit sa bahay ng lola ko. Nandoon na siya sa kabila.
Kumbaga, siya na lang doon ang naiwalay bukod sa ibang kapatid na nandito sa Maynila, na sa ibang lugar. Pero lahat ng mga nandyan sa Alicia lang ay isang compound na lang yan sila dyan. Biruin mo, ilang minuto na nakalipas. Dito sila nakarating, lapit-lapit lang noon ah. Awa ng Diyos, malusog pa rin naman ang lola ko. Problema lang talaga sa mahina na siya maglakad. Tag sandugo usa mirror of the world, daghan pang malaagan at tuta sa Panglaw Island, nindot ang mga waterfalls, daghan ang nakaangay mo adto ta sa hagna mo kaunta o kalamay libot. Yan tsahin ko na yan, yung nakadilaw, parang ano lang yan sila dyan, nagbakasyon lang yan. Dito talaga yan nakatira sa sa Dasmariñas, Cavite. Carmen Cortis Dagohoy, Sierra Bulyones, Anda Garcia, Hernandez, Pilar, Hagna, Inabanga, San Miguel, Luay, Lila, President Carlos P. Garcia, Hindulman, Hitafi, Ubay, Dawis, Talibon, Sikatuna, Sevilla, Loon, Valencia, Tubigon, San Isidro, Sagbayan, Trinidad, Danau, Lubok, Damiao, Duero, Panglao, Mabini, Maribuhok. Ito yung ano guys, ito nga pala yung new version namin ng ambulansyang Dipaa. Ambulansyang Dipaa. Ang among paraiso, bisan uga sa pamanakumuato, mupauli jud ko nimo. Buhol, ang among paraiso, ang gipasigan. So ayan na nga, ayan yung bahay ng tsuhin ko, yung kulay green na yan yung sumunod sa papa ko. Yung papa ko ang panganay, tapos yan ang sumunod, may-ari ng bahay na yan, Adirico. So, malapit na sila. Malapit na sila. Ang among paraiso, ang gipasigarbo namong Pinoyanan, ug yutang natawhan. Buhol, ang among paraiso. Hirap ng mahirap guys, talagang mahirap ang maging mahirap. Mupauli jud ko nimo, ang among paraiso sa ikapitong ariyo. Ang daming parcel ng tsuhin ko guys. Yung bunso kasi nila nasa GNT nagtrabaho. Ayan ang mga parcel niya. Yung bunso nila magkakapatid ng papa ko. Sa patagog katubigan, maoy gasagikan sa kahitasan, alang sa panginabuhian. Mahigalaon ang katawhan, nagamumas sa kinaiyahan. Ito yung buhay probinsya guys. Buhay probinsya, yung kaninang sa simula, yun yung new version ng ambulansyang Dipaa. New version ng ambulansyang Dipaa. Ang among paraiso, bisan uga sa pamanakumuato, nandyan na sila sa bahay ng ating lola. Nakakamiss tuloy yung lugar na yan. Ako kasi doon ako sa Mindanao lumaki, pero dyan ako nag-aaral ng high school. Dyan ako nakatira simula nung first year ako hanggang sa gumraduate ng high school. So ibig sabihin kulang-kulang
Kulang-kulang 5 years ako dyan nakatira bago ako lumuwas dito sa Maynila. Kaya hindi ko na rin makakalimutan yung lugar na yan. Kasi sa lugar, dyan sa bayan na yan, dyan kasi ako pinanganak. Pero doon ako lumaki sa Mindanao, sa Bagasbas, Tangalan, Iloong City, Misamis Oriental. Yan. Tapos doon ako nag-elementary. Tapos natambay ako ng 1 taon bago ayan, bahay ng tiyahin ko, hindi pa tapos. Bago ako lumuwas dyan sa Bohol, dyan sa lugar na yan, dyan ako nakatira. Dyan ako nakatira sa bahay ng lola ko. Ano na yan ngayon, bago na yung bahay ng lola ko. Dati kasi ano lang yun, yung lumang bahay. Mga almost 5 years ako dyan. Kasi nagsimula ako ng first year high school hanggang sa graduate ako. Mga ganon. 4 years mahigit. Hindi ko rin makakalimutan yan. Nandito na ako ngayon sa Luzon, sa General Trias, Cavite. Yan yung bahay ng lola ko. Wala nang budget, hindi pa na pinisingan. Dati kasi hindi ganyan ang bahay nila, mataas yun, may ano sa ilalim. Ngayon ay nakaputing itong part na to, habang nag-uusap kami ng kain ko, tinuturo niya itong mga bahay ng kapatid niya, ganito, gano'n. So, nanon niya lang sa akin na yan na sila, nagsama-sama na sa isang compound. Yan, kawawa. Namamay pa yung matanda. Napagod din taon. Pero kita mo naman guys, sa pagmumuka, bakas na bakas yung kaligayahan na hindi napapantayan ng kahit anong halaga. Yan, ito yung pasimuno, tiyahin ko, Ate Disa. Yan. Hangtod sa sunod pang mga henerasyon, dili ka na mo pasagan. Bakas na bakas yung kahit sa hirap na dinanas, ramdam ko sa kanila na bakas pa rin sa pagmumuka nila yung kaligayahan na nakapagbanding doon. Bisan uga sa pamana kumuato, mupauli jud ko nimo. Manglaag ta sa dagat, daghan ta og White Beach, mutanaw ta og mga bata na yan. Iyon pala yung maliit is pamangkin ko na yan sa pinsan yan. Apo yan doon sa nakadilaw. So hanggang dito na lang muna guys. Bye bye. Hanggang sa susunod kong vlog. Bye bye. See you on my next vlog. Milven TV. Subscribe, Like. share. Yoka Artiansa Remix.